be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Isang karangalan po na bumati sa inyo ng ika-18 taong anibersaryo ng katapatan ng Diyos sa ating iglesia. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Palang umaga po muli sa bawat isa sa atin. Samahan po ninyo ako na papurihan at pasalamatan ang ating dakilang Diyos. Karapat dapat po na siya'y parangalan at itaas ang kanyang pangalan sa umagang ito. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Samahan po ninyo ako sa pagbasa ng talatang matatagpuan sa awit 113, 1-4. Awit ng pagpupuri kay Yahweh. Purihin si Yahweh, dapat na pagpupuri ang mga alipin. Ang ngalan ni Yahweh ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papupurihan magmula ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang kanluran, ang ngalan ni Yahweh ay papurihing tunay. Siya ay naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Tayo po ay manalangin. Yes, so Lord, magandang umaga po sa inyong lahat. At higit po sa lahat, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa lahat po ng biyaya at pagpapala na pinagkakalob niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Labis po kami nagpapasalamat dahil may buhay kaming taglay ngayong araw na ito. At higit sa lahat, Panginoon, napakabuti po ninyo sa aming buhay, Panginoon. Kulang po ang aking labi at dila para pasalamatan ka sa mga ginagawa mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, kung kami po ay nagkaroon ng pagkakasala, Panginoon, humihingi po ako ng kapatawaran sa iyong harapan upang sa ganun, Panginoon, malinis akong haharap sa iyo, Panginoon. Maraming salamat din po sa mga biyaya at pagpapala na pinagkakalob mo po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa kalakasan at kalusugan na aming taglay. Salamat po sa mga bawat himay-may ng aming laman. Alam kong, Lord, na ikaw ang magbibigay sa amin ng katugunan sa aming mga pangangailangan, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo dahil tunay na napakabuti mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, ang buhay po namin na inaalay po namin sa iyo sapagkat ikaw lamang po ang makapangyarihan sa lahat.
lahat ng bagay na aming natatanggap sa iyo ay labis namin po na pinasasalamatan ito, Panginoon. Balutin niyo po kami ng iyong mapagpalang dugo, Panginoon, upang sa ganon, Panginoon, iligtas kami sa anumang sakuna. At higit sa lahat, Panginoon, ang pandemyang ito na mabalot po sa buong banang mundo, Panginoon, alam kong ikaw lang ang makakatulong po sa amin at ikaw po ang makakapuksa po nito, Panginoon. Kaya labis po akong napapagsalamat dahil tunay na napakabuti mo po sa amin, sa aking pamilya, sa aking mga kapatiran, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, ang iglesyang ito na pinagmulan po ng aming pangangailangan, Panginoon. Maraming salamat sa iyo. Tunay na napakabuti mo at napakadakila po sa bawat isa sa amin. At aking pong ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Kami po ay bumabati mula po sa Praise and Worship Team ng Happy 18th Church Anniversary Welfare Unida Christian Fellowship. Po tayo po umawit sa ating Panginoong Diyos. Itaas natin yung kanyang pangalan sa pamamagitan ng mga awit ito. Hallelujah! Sama-sama sa protection mo.
sambahin ka, luwalhatiin ka, itaas ang pangalan mo sa umagang ito. Muli, Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa bawat isa po sa amin na ngayon ay kami ay umaawit na papuri para sa iyo, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa bawat isa po sa amin na binigyan mo kami ng tinig, ng process upang magamit po namin sa iyong kapurihan sa umagang ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapala, sa mga biyaya at sa buhay at sa sarili ng bawat isa po sa amin na ngayon ay naalay po namin, Panginoon. Huli kami po ay aawitan ka ng mga makalangit na awitin at maging mabagong sa iyo po, Panginoon, ang aming mga awitin ito. Alay po namin ang aming buhay at ang mga awitin ito para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang panalangin na magpapuri po sa salamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak ni Jesus. Amen.
Binabati ko po ang bawat isa sa atin ng isang maligayang 18 taong anibersaryo ng katapatan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nawa po ay magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Kanya ng may kagalakan sa ating mga puso. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa iyong banal na presensya na lagi naming kasama. At salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan na lagi naming nararanasan. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy, O Diyos, na kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong walang hanggang katapatan na lagi naming nararanasan. Salamat, Panginoon, dahil sa araw na ito, Panginoon, kami po ay nagdaraos ng aming 18 taon na anibersaryo ng iyong katapatan. Maraming salamat po, O Diyos, at patuloy, God, na kami ay umaasa na sa mas marami pang panahon, patuloy ka naming makakasama, patuloy mo kaming papatnubayan at sasamahan sa aming mga gawain sa dakong lugar na ito. Alam ko, O Diyos, na patuloy mo kaming papapagtagumpayin, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, na ang katagumpayan ay nagmumula lamang sa iyo. Sa oras na ito, Panginoon, itinataas ko rin, O Diyos, ang aming bansang Pilipinas. Lord, kahabagan niyo nga po ang aming bayang ito. Patuloy, God, na nagtitiwala ako na sa lahat ng mga nangyayari, Panginoon, ay meron kang mabuting layunin sa kabila ng lahat ng ito. Dalangin ko, O Diyos, sa lahat ng mga namumuno mula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang posisyon sa gobyerno, Panginoon, ay dalangin ko, Lord, na pagpalain niyo nga po ng karunungan at katalinuhan upang patuloy na makapag-isip sila ng mga bagay na patuloy na pakikinabangan ng lahat ng kanilang mga nasasakupan. Maging, O Diyos, sa lahat ng ating mga frontliners, ay dalangin ko rin, O Diyos, na pagpalain niyo rin po at ingatan, bigyan din sila ng kalakas at kalusugan ng pangangatawan, katatagan at katagumpayan na nagmumula lamang sa iyo. Salamat din, O Diyos, na sa kabila, Panginoon, ng kabi-kabila ang nangyayari sa buong daigdig, Panginoon, ay nananatili kaming safe and sound. Bagamat, Panginoon, sa mga panahong ito, kami ay nakikiisa sa kalungkutan, Panginoon, ng mga pamilya na kung saan nasawi sa pagsabog sa Beirut, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na sa mga panahong ito ay bigyan niyo po sila ng kaaliwan na patuloy, God, na mararanasan nila ang iyong kabutihan sa kabila ng mga nangyayaring ito. Maging, O Diyos, sa mga kapatiran namin na nakakaranas, Panginoon, ng depression, ng anxiety right now, Lord, dalangin ko na patuloy niyo nga po silang pagkalooban, Panginoon, ng pag-asa, ng katagumpayan, katatagan, at tibay ng kalooban, Panginoon, sa kabila ng mga nangyayaring ito. Alam ko, O Diyos, na hindi mo sila hahayaan, Panginoon, na patuloy, God, na lunukin, Panginoon, ng mga karamdamang ito, Panginoon. Nagtitiwala ako, O Diyos, na patuloy, God, na ipararanas mo sa bawat tao na nakakaranas, Panginoon, ng ganitong uri ng karamdaman, ang iyong kagalingan na ipagkakaloob sa buhay ng bawat isa sa iyo, ng bawat isa sa kanila. Salamat din, O Diyos, sa lahat ng mga kapatiran na dalangin ko, Lord, patuloy niyo nga rin pong pakaingatan at pagpalain sa mga panahong ito, ilayo sa anumang uri ng kapahamakan, kaguluhan, kasamaan at sakuna. At patuloy, God, na magtiwala lamang kami sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan na lagi naming mararanasan, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, hawakan niyo po lagi ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, at patuloy na sumentro lamang ang aming paningin tanging sa iyo lamang, Panginoon. Dahil alam ko, O Diyos, ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, na kung na kayang bumago ng lahat ng aming mga pangit na sitwasyon, Panginoon, papunta sa maganda. Salamat, O Diyos, sa umagang ito. Tunay, Panginoon, na
tinatanggap na namin, Panginoon, ang katagumpayan, ang pag-asa, ang buhay na punong-puno ng pag-asa na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Alam ko, O Diyos, na sa laban naming ito, Ikaw, O Diyos, ang aming kasama. Maraming salamat, O Diyos, sa mga salita mo na laging nagpapaalala sa amin at laging nagpapalakas sa aming mga puso, sa aming mga katawan, at sa aming mga buhay na nanghihina. Maraming salamat, O Diyos, at patuloy niyo pong palakasin ang aming mga pananampalataya sa araw-araw. Tunay, O Diyos, na sa umagang ito, sa iyo lahat ang aming papuri, parangal at pagsamba, tanging sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Sabi po sa John 10, talatang 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, na isang buhay na masagana at ganap. Sabi na kita sa akin, ako ay bata pa. Di ba raw marunong mag-isa dahil bata pa nga. Nangangamba natatakot, minsa'y nadarapa. Dahil na ang damdamin, dahil bata pa nga. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Bago po ako magsimula ay nais kong purihin at pasalamatan ang ating Panginoon Diyos sa kanyang kabutihan sa ating house church sa loob ng 18 taon. Nadama ko nating lahat ang kanyang pagsama at pagkalinga sa lahat ng panahon at maging sa panahon ng pandemyang ito na naranasan natin ngayon
tinupad ng Diyos sa lahat sa atin ang kanyang pangako na hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Sa panahong ito ng pandemya na COVID-19, patuloy niya tayong pinag-iisa sa pamagitan ng social media upang makita niya tayong sama-samang nagpupuri at sa kanya ay sumasamba. Happy 18th anniversary sa lahat ng ating mga kapatid at kapamilya, maging kapuso man. Patuloy kayong pagpalain ng Diyos ng marami pang anibersaryo. God bless sa ating lahat. Ang ating pagbubulay-bulayan salita ng Diyos ngayong umaga ay ating matatagpuan sa Lucas 19, talatang 12 hanggang 27. Ito ang sabi. May isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-isang salaping ginto at sinabihan sila, "Ipangangalakan ninyo iyan hanggang sa pagbalik ko." Puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan. Kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, "Ayaw namin maging hari ang taong ito." Ngunit ginawa rin hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawad ang mga alipin. Binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, "Panginoon, ang salapi niyong ginto ay nagtubo ng 10. "Magaling," sagot niya, "mabuting alipin. Yamang maging tapat ka sa kaunting bagay. Pamamahalain kita sa 10 bayan." Lumapit ang ikalawa at ang sabi, "Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kanya, "Mamamahala ka sa 5 bayan." Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, "Panginoon, ito po ang inyong salaping ginto. Binalot ko sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinuha ninyo ang hindi sa inyo at inani ang hindi nyo inihasit." Sinagot siya ng kanyang Panginoon, "Masamang alipin, salita mong iyan kita hahatulan. Alam mo palang ako'y maigpit. Sinabi mo, kinuha ko at hindi sa akin at inani ko ang hindi ko inihasit. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbalik ko, sana may tinubo ang puhunan ito." At sinabi niya sa mga naroroon, "Kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y meron ng 10 salaping ginto." Wika nila, "Sinabi ko sa inyo, ang bawat meron ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong aayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin niyo rito at papatayin sa harap ko." Pagpalain ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, ang aralin natin ngayon ay isang parabola o isang talinghaga na sinasabi ni Jesus sa kang alagad nang sila ay malapit na sa Jerusalem. Alamin muna natin ang kahulugan ng parabola o talinghaga. Ang parabola ay isang maikling kwento, may aral at may nakatagong makalangit na kahulugan. Ito ay gumagamit ng pagtutulad upang bigyan din ang kahulugan nito. Ito ay kwento umaakay sa tao sa matuwid na landas ng buhay. Ito ay salita ng Diyos na pumupuna sa hindi kanais-nais na katangian ng isang tao. Ang parabola ay matatagpuan sa aklat ni na Matthew, Marcos at Lucas.
Mga kapatid, kung may nagbigay sa inyo na isang malaking puhunan, ano ang gagawin mo? Una siguro, iisipin mo magnegosyo para dumami ito. Na naisip mong kumita para mabili mo rin ang gusto mo at makatulong sa iba. Nasa isip mo rin kung sino ang bibigyan mo. Magulang, kapatid, mga kamag-anak, at kaibigan. Bakit nais mo silang unahin bigyan? Kasi mahal mo sila. Noon tinanggap natin si Jesus sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Naitanong na ba natin ito sa ating sarili na ano ba ang bigay na puhunan ni Kristo upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Kanino ko naman ibabahagi ang investment na binigay ni Kristo sa akin upang may makinabang ng iba? Mga kapatid, nais ng Panginoon Diyos na ibuhos ng libre ang mayamang pagpapalang espiritual at emosyonal sa ating buhay. Gusto niyang gamitin tayo na magbuhos rin ng pagpapala para sa iba. Kung iyon ang gagawin natin bilang ganti sa kanyang kagandahang loob at biyaya, magbabago ang takbuhin ng ating buhay at mga pananal. Magbabago ang ating ugali, kilos at gawi. At ang sa atin ay nakatingin ay maaaring magbago rin. Mararanasan natin ang pagkilos ng Diyos in a supernatural way. Alam ba nyo kung anong proseso na gusto ng Diyos na gawin natin? Ito ang spiritual investing and making disciples. God is our investor. He wants us to invest for Him. Hanapin ang mga nawala at maglapit ng mga kaluluwa sa Kanyang harapan. Sa talinghagang tungkol sa salping ginto, nagbabala si Jesus tungkol sa darating na pagsusulit. Sinabi niya ito dahil ang akala ng mga disipulo at ng ibang kasama nila sa paglalakbay na itatayo agad nila ang kaharian ng Diyos pagdating nila sa Jerusalem. Hindi nila naisip na madalas na sinasabi ni Jesus na siya ay magbabata ng hirap, parusa at kamatayan at muli siyang mabubuhay. Marami munang taon ang lilipas bago muli niyang pagbabalik. Kaya inaasahan niya ang kanyang disipulo ay hindi uupo lamang at maghihintay sa kanyang pagbabalik. Kundi ang gusto niya ay pagpatuloy nila ang kanilang napasimulang gawain hanggang sa kanyang pagbabalik. Dito sa talinghagang ating pinag-aaralan, ligid sa kanyang mga disipulo, inihangtulad ni Jesus ang kanyang sarili sa bahal na tao sa kasaysayan na nagtungo sa malayong lugar upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag ang 10 sa kanyang alipin at binigyan ng tig-isang salaping ginto. Sinabihan na ipangalakal iyon hanggang sa kanyang pagbabalik. Marami ang sa kanya ay nagalit at ayaw siyang maging hari, ngunit ginawa rin niyang hari ang taong iyon. Makalipas ang ilang mahabang panahon, nagbalik ang hari at pinatawag ang mga alipin. Binigyan ng mga salaping ginto upang malaman kung magkano ang kanilang tinubo. Lumapit ang isa at ang sabi na ito ay tumubo ng 10. Sabi ng Panginoon, magaling, mabuting alipin, yamang naging matapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi sa kanya,
Mamamahala ka sa 5 bayan. Pagkatapos lumapit pa ang isang alipin at nagsabi, Panginoon, ito po ang inyong salaping ginto. Binalot ko sa panyo at itinago. Natakot daw siya at dahil mahigpit ito. Sinagot siya ng kanyang Panginoon at sinabing, masamang alipin at sa salita niya siya'y hahatulan. Ano ang ating natutuhan sa parabolang ito? Na ang kaharian ng Diyos ay hindi dito sa lupa. Itinatama ni Jesus ang pananaw ng mga alagad at ng ibang tao na ang tunay na buhay at kapayapaan ay sa langit mararanasan. Gusto lang ipakita ni Jesus na ang kasalukuyan at ang hinaharap, present at future event ay nasa kanilang kalagitnaan. Dahil siya ang hari na aalis at darating. Sa kasalukuyan nating kalagayan, si Jesus ay nasa ating puso, pero wala pa tayo sa langit, kundi nasa sanlibutan. Ngunit naranasan natin ang partial condition in heaven dahil sa kanyang biyaya at pagmamahal. Number 2, natutuhan rin natin na ang Panginoon ay pinagkatiwalaan ang bawat isa ng talento para magamit para sa Kanya. Sa kasaysayan, parehong tig-isang salaping ginto ang ibinigay, ngunit nagkaroon ng iba't ibang resulta dahil sa iba't ibang paraan ang ginawa ng mga alipin upang ito'y lumago. Pinakita dito na ang 10 alipin ang pinagkalooban, ngunit ang totoo, lahat ng mananampalataya ni Kristo ay binigyan niya ng regalo upang pagyamanin ito. Ito ang salita ng Diyos, binigay sa atin ng Diyos upang ating pagyamanin hanggang sa kanyang pagbabalik. Ang tanong, nagbabasa ba tayo ng Biblia? Dinidili-dili ba natin ito araw at gabi? Nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos. Kung wala tayong salita ng Diyos sa ating puso, baka wala rin si Kristo sa puso mo. Baka hindi siya ang tagapagligtas mo. Kung naniniwala kang si Kristo ay Diyos at Panginoon mo, dapat personal mong angkinin ito sa buhay mo. Huwag maniwala lang, kundi sabihin sa sarili mo, si Jesus ang tagapagligtas ko. Pinatawad na niya ang mga kasalanan ko. At kung tatanungin ka kung bakit ka papapasukin sa langit, masasabi mong nagtitiwala ka kay Jesus na naghirap siya sa krus ng Kalbaryo dahil sa iyo, dahil sa kasalanan mo. Number 3, natutuhan natin na habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng Panginoon, na sa tingin natin ay malapit na. Dapat invest natin ang kaloob ni Kristo sa ating harap na magulong sa libutan. Sa kasaysayan, dapat gamitin ng mga alipin ang ginto sa harapan na maraming nagagalit na tao. Sabi nila, ayaw namin sa taong ito na naging hari. Sa kasaysayan, inilang tulad ito sa Jewish nation na ayaw kilalanan si Jesus bilang hari, kaya siya ay ipinapako. Ayaw din nila kay Pilato, gusto nila kay Cesar. Sa ating panahon, ito ay tumutukoy sa masamang mundo na ang isip ng tao ay sarili lang niya. Tinutukoy rin ito sa mga taong ayaw kilalanin. So Jesus bilang tagapagligtas at hari, ito ang lugar at panahon kung paano natin gagamitin ang gintong pinagkatiwala sa atin. Mahirap mag-share ng salita ng Diyos sa panahon natin ngayon. Dahil sa dami ng problema sa kapaligiran, maraming matatalino, maraming pinagkakabalahan, ngunit ang utos, gamitin natin ang pinagkatiwala sa atin at huwag itago. Tandaan natin na ang kapangyarihan ng salita ng Diyos
ay hindi natin kayang maunawaan. Pero kapag tayo ay sumunod, ito ay magbubunga at lalago dahil ang Diyos pa rin ang gagawa ng paraan upang tayo ay magtagumpay. Be a gospel entrepreneur. Gawin natin lahat ang ating magagawa upang lumago at meron tayong ipagsusulit sa Diyos. 3 grupo ng mga alipin ang gumawa ng negosyo para sa Panginoon. 3 alipin lang ang binanggit sa 10 binigyan ng capital for their business. At ang 3 yun ay hahati pa sa 2 kategorya. Yung 2 sa 3 ay ginamit ang ginto at ito ay tumubo. Maaring sabihin natin nag-share siya na nag-share at may 10 kaluluwa ang nagdagdag. Ang isa ay 5. Pareho silang pinuri pero mas nakakahigit ang tumubo ng marami. Napansin natin na napansin ng Panginoon ang serbisyo ng bawat isa ay ginantimpalaan ayon sa kanilang ginawa. Minsan sa ating iglesia, pag di pinansin ang ating ginawa dahil madali tayong magtampo at magalit. At madalas, umaayaw na tayong tumuloy. Kapag ganon ang isipan natin, mali ang focus ng ating pananampalataya. Tandaan po natin na sa lahat ng ginagawa natin sa Panginoon ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Lahat ay magkakaroon ng biyaya kung tayo magpapatuloy sa paggawa at pagsunod sa Diyos. Yung isa sa 3 na hindi nagtrabaho para tumubo ang pera, inilagay lang sa panyo at ang dahilan niya ay natakot siya sa kanyang Panginoon. Ito'y maigpit, kinuha ang hindi sa kanya at inani ang hindi niya hinasik. Nagalit ang Panginoon at sinabihan siyang masamang alipin at sa kanyang mga sinabi at ang dahilan doon siya'y hahatulan. Ang ginawa ng Panginoon, kinuha ang pinagkatiwala at ibinigay sa may 10 na. Mga kapatid, ganun din ang gagawin ng Diyos sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin. Kapag hindi natin ginamit ito sa Kanya, kukunin at ibibigay sa iba. Di ba nakakalungkot? Tinawag tayong mananampalataya ni Kristo, pero ayaw naman nating magtrabaho para sa Kanya. Baka nga isa na lang ang talento mo, ayaw mo pang gamitin para mawala pa iyon sa iyo. Tanda natin, kapatid, guarantee na ikaw ay laging nasa simbahan ay mananampalataya ka na. Ikaw ay isang mananampalataya kung tunay na si Kristo ay nasa puso mo. Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Maniwala ka sa Kanya. Sumunod sa Kanya at hindi laging may dahilan para siya ay paglingkuran. Laging handa at laging magtiwala. Ano naman ang mangyayari sa mga rebelde na ayaw siyang tanggapin, Hari at Diyos? Total separation at kamatayan. Mga kapatid, sa kasalukuyang panahon, maaring pinagtatawanan tayo ng marami sa ating kapaligiran dahil sa ating mga Hallelujah songs at mga amen. May dala tayong Biblia, may prayer warriors, may devotion at quiet time. Ngunit ang mahalaga, ginagawa natin lahat yun dahil sa pagmamahal at pagsunod sa ating Panginoong Hesus, na lagi siyang nakanaig at paglingkuran. Higit sa lahat, ang layunin niya kung bakit tayo ay pinili niya. Maglapit ang maraming kaluluwa upang ialay sa Kanya. 18 years na tayo, ilang kaluluwa na ba ang naayalay natin sa harap niya? Naging pagpapala ba tayo sa iba? Hindi pa huli ang lahat. Muli natin i-commit ang ating sarili sa harap ng Panginoon. Share the gospel
Ito ang gintong bigay ng Diyos sa atin upang tayo mismo ay Kanyang tulungan, upang tayo naman ay makatulong sa iba. Purihin ang Panginoon sa Kanyang paggabay. Amen. Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aking Ama. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Hesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko, aking Ama. Aking Ama. Purihin po ang Panginoon sa 18 taong anibersaryo
ng Welfarville Unida Christian Fellowship. Papuri para sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ay dakila at tapat. Salamat po sa biyaya ng buhay at salamat sa kaligtasan upang Ikaw ay patuloy naming mapapurihan. Hayaan mong lumago ang aming pananampalataya at karunungan upang patuloy kaming makapaglingkod sa iyo ng buong katapatan. Pinuhunan mo kami ng iyong banal na dugo, sana po ay maimbes rin namin ng tama ang mga pagpapalang natanggap namin sa iyo. Lalo tigit sa pagbabahagi ng iyong salita, maibalik ang mga talentong ibinigay mo sa pagpupuri sa iyo. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming sarili, ang aming kapulungan, ang aming house church. Sa ngalan ni Jesus, ni Kristo. Amen. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Sumayin niyo nawang lahat ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ngayon at magpakailanman. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace, and give you peace. The Lord make his face to shine upon